So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga mga minamahal, finally, talagang dinurog, kinunot, sinupalpal, kung ano pa mang tawag dyan, ni President Marcos, itong kulto ni Kibuloy, na palaging nagsasabi na ito ay overkill, political harassment. Nagsalita na po mga minamahal itong ating presidente, at talagang bawat binitawang salita ng ating Pangulo ay napakahalaga at talagang napakasakit po nito para sa kulto ni Kibuloy, dahil sabi nga naman, truth really hurts. Pero alam nyo, humahanga ako dito sa ating presidente, mga minamahal, sa bawat minuto, segundo, oras, or buwan, every time na nagkakaroon ng mga big event, yung mga malalaking issue ba? Diba, kung matatandaan nyo noon, yung issue sa war on drugs, issue sa Pogo, and yung issue ngayon sa kay Kibuloy, napakagaling po talaga ng ating presidente humandle ng issue. Binibigyan niya po tayo ng balancing pagtrato, mga minamahal. At nandoon po yung determination ng ating presidente na gawin yung tama, gawin kung ano yung nararapat para sa mamamayang Pilipino. Yung gigil na din po ang ating Pangulo na mahuli itong si Kibuloy, at kinall out po ng ating presidente na bakit ba ginagawa mong human shield niyang mga kasamahan mo na hindi naman po yun yung nararapat. Diba? Meron silang paniniwala pero hindi naman po nakapirma na protektahan. Diba? Protektahan kanila kung ikaw ay aarestuhin, kung ikaw ay makukulong. Hindi tama yung ganong aksyon, Kibuloy. So, kinall out niya, mga minamahal, itong ginagawang pag-human shield ni Kibuloy dito nga po sa kanyang mga believers. Mali yun, 'di ba? So ngayon nga po mga minamahal, oy, by the way si Kibuloy at si President Marcos, they are just friends, 'di ba? Magkaibigan yung dalawang 'yan. Kahit nga din ako, mga minamahal, kung nasa position ako ng ating presidente, masakit po yun na hulihin ko yung kaibigan ko, lalo pat totoo nga naman na sinuportahan ng KOJC si President Marcos nung panahon ng eleksyon. 'Di ba? Masakit 'yun sa ng ating presidente, outside the politics, masakit 'yun. Pero tama lang naman po yung ginawa ng ating Pangulo, yung approach niya na hulihin itong si Kibuloy. Kasi hindi naman po siya binoto ng mamamayang Pilipino para po protektahan yung kanyang mga kaibigan, pamilya, mga nasasakupan. Hindi naman po natin binoto ang ating Pangulo para dun, 'di ba? 'Di ba, Robin? 'Di ba? Hindi namin binoto ang presidente para protektahan yung kanyang mga kaibigan. Binoto natin ang ating presidente kasi alam natin siya yung perfect person, right person na makakatulong sa mamamayang Pilipino at makakapag-handle ng bawat issue nang meron pong patas na aksyon. 'Di ba? So, nakakabilib po yung sagot ng ating presidente ngayon. So, gusto ko marinig ninyo at damdamin natin, lasapin ang bawat word na binibitawan ng ating presidente. So, tingnan nyo to, mga minamahal, kasi nagsimula ito sa mga overkill daw kuno. Okay, hinandle po, sinagot with professionalism ni President Marcos yung mga ipinupukol sa kanya ng kulto ni Kibuloy. So, pakinggan nyo tong sagot ng ating presidente. Ipinagtanggol naman ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine National Police o PNP kasunod ng naging pahayag ng mga miyembro ng KOJC na overkill umano ang dami ng mga ipinakalat na pulis sa... Wait lang, mga minamahal, ako sasagot muna ako sa aking opinion. Tama yung yung pagtatanggol ni President Marcos dito sa Philippine National Police. Kasi alam nyo, mga minamahal, ang daming PNP yung basag yung nose drills, may butas yung ulo, tapos may yung siko, paa, pangas yung muka. Tama lang na ipagtanggol ni PBBM yung Philippine National Police dahil unang-una sumusunod lamang po sila sa sa ordinansa ng PNP. At saka, mga minamahal, mayroong kulto ni Kibuloy na napabalita na sinasaktan nila ang kanilang mga sarili para isisi sa PNP. 'Di ba? Ganun po kadesperado itong kulto ni Kibuloy. So, buti na lang, mga minamahal, buti na lang ganito yung yung approach ng ating presidente. And
humahanga talaga ako ng lubos. Saludo sa ating presidente. Anyway, sabi pa dito, naturang compound. At ayon sa Pangulo, sa lawak na naturang lugar, kakailanganin na malaking puwersa ng otoridad para hanapin si Apollo Kibuloy. Tama. Mga kapwa-akusado nito, Eden Santos. di ba mga minamahal, hindi pwede na isang dosena lang yung ilalagay mo dyan. Ang kailangan natin dyan, napakadaming mga pulis. Kasi 30 hectares, mga minamahal, kayo ba naman? 30 hectares, tapos 100 na pulis lang ilalagay nyo. Paano makikita dyan si Kibuloy? Di parang nakikipagtagu-taguan lang dyan si Kibuloy. So, kulang pa ngayon 2,000 eh. Di ba? 2,000 overkill na yun sa kanila. Kulang pa nga yun. Di ba? Kulang pa yun. Oh, continue. Walang human rights violation sa operasyon ng pulisya sa paghahanap at pagsilbi ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy sa compound ng KOJC sa Davao City. Tama. Yan ang maring sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang ambush interview ng Malacanang Press Corps. Reklamo kasi ng mga miyembro ni Kibuloy, overkill ang dami ng mga pulis na idineploy sa KOJC compound. Sinabi ng Pangulo na sa laki ng KOJC compound na 30 hektarya ay kailangan ng maraming pulis upang mapanatili ang kapayapaan at matiyak ang kaligtasan at seguridad sa lugar. Tama. Meron bang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. There's no... Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. Tama. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. Tama. And considering this is a 30-hectare compound, Tama. kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na 100 ng pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So, nakikita nyo mga minamahal yung determination ng ating presidente. The way na banggitin niya na kulang hindi sapat yung mga kapulisan ng 100 lang kung 30 hectares yung inspectionin. So, doon pa lang mababasa nyo na yung determination ng ating presidente na kahit din siya, gusto niya na ding mapanagot itong human rights violator na si Apollo Kibuloy. So, nandun mga minamahal yung determination ng ating presidente na, cracking down the criminals. Diba? Kinakrack niya itong pugante na si Kibuloy, and talagang napapahanga ko mga minamahal, even they are friends before. 'Di ba? Sinakripisyo niya yung pagkakaibigan nila para sa mamamayang Pilipino, and yun po yung pinaka-best na ginawa ng ating presidente, yung pagsasakripisyo para sa ating mamamayang Pilipino. So, hindi talaga kami nagsisi na ikaw yung binoto namin, na ikaw yung nahalal na presidente, dahil pinapahalagahan mo ang ultimato ng mga mamamayang Pilipino, lalo pat yung mga kababaihan. So, salamat talaga, President Marcos. Okay, continue tayo. Tanggol din ng Pangulo ang mga pulis. Gid pa niya na hindi ito politika gaya ng nais palabasin ng kampo ni Kibuloy at ng ibang politiko. So I do not see. I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Tama. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganon. So ano yung human rights violation? Marami lang. At saka mga minamahal, kung human rights violation, ang pag-uusapan natin, may namatay ba? Ha? May namatay ba? Okay, may namatay isa. Pero yung namatay na yun, dahil ba yun sa mga pulis? Hindi. Namatay yun dahil 3 araw na hindi pinapakain, 3 araw na walang tulog, 3 araw na nakatirik sa ng araw. Sino mabubuhay pa ganun? 'Di ba? Pagod, stress, kakabantay kay Kibuloy. Oh, kasi ginawa niyang human shield. Itong kanyang mga tauhan. 'Di ba?
namatay dahil sa kasalanan ni Kibuloy. Hindi kasalanan ng Philippine National Police. Kung human rights violation lang din naman pag-uusapan natin, buksan natin yung pahina ng war on drugs. Yun yung totoong human rights violation. Yung ICC. Diba? AJK. Ay, utak talaga nila may ubo. Yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na pulis dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what... Hindi naman maunawaan ng Pangulo kung bakit ginagamit na human shield ni Kibuloy ang kanyang mga miyembro sa halip na sumuko. Tama. Hindi ko nga maintindihan kung bakit... Tama, mga minamahal. Diba doon pa lang may punto na eh. Ang laking punto na ng ating presidente. Bakit mo ginagamit ang believers mo instead na sumuko ka na lang? Para hindi na magkagulo. Appointed son of God ka, diba? So bakit mo gagamitin yung mga believers mo? Appointed son of God ka. Diba harapin mo kung ano yung ipinupukol sa'yo? Simple-simple lang din naman yung yung sa Senate hearing, tinatanong ka, 'di ba? Ba't hindi ka maka-attend, hindi ka makadalo? So no tawag dito silent means yes, ganun ba? 'Di ba kaya kahit nga din ako hindi ko maintindihan. Kasi ikaw pinoproclaim mo na appointed son of God ka, pero hinahayaan mo yung mga tauhan mo na magkagulo, yung Philippine National Police na magkagulo, kakahanap sa'yo. Okay lang sa'yo yun, Kibuloy? 'Di ba? Na instead sumuko ka, 'di ba? Para matapos na yung gulo. Kung ikaw na lang mismo magkukusa o susuko na ako dahil ayoko nang may mapahamak pa na miyembro ng KOJC. 'Di ba dapat ganun? Kaso hindi yun yung ginawa mo. Umabot ka pa sa punto na may shelter tunnel kang tinatawag. Tawag dito, pinapag-rally mo, yung kulto mo. Oh my God. Malaking kahiyan yun. 'Di ba? Talagang grabe, kawawa yung mga believers na naniniwala sa'yo. Kasi ginagamit mo eh. Ginagamit mo. 'Di ba? Okay. Dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan yung mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Sir, Eden Santo. Diba? Grabe, saludo talaga ako dito sa ating presidente, mga minamahal. The way na i-handle niya yung issue ni Kibuloy and yung approach niya, very fair and balanced para sa akin, mga minamahal. Hindi niya naman po hinusgahan itong si Kibuloy. Bagkus, gusto niya lang na, di ba, hindi niya naman din sa hinuhusgahan ng KOJC, pinagtanggol pa nga ni PBBM ang kulto ni Kibuloy na bakit mo ginagawang sabi niya, ano yung sabi dito ni President Marcos? Ito babasa natin sa inyo. Sabi niya nga dito, hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya eh. Wala namang kasalanan yung mga yan. Tama, di ba? Wala namang kasalanan yung mga yan. They did not sign up to be in the front line of this kind of things that's happening now. Di ba? Na they will protect him from arrest even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. Tama yun. Ba't mo ginagawang front line? Di ba? Ba't mo ginagawang front line yung mga believers mo na in the first place,
hindi naman pala sila, wala namang permahan, di ba? Kasi mga minamahal, ako na, yung mama ko kwento ko sa inyo, naranasan ko na din kasi yan sa mama ko, na meron kaming isang simbahan, I will not mention this religion, na tawag dito, ganito yung paniniwala. So, dapat maniwala lang kami sa kanila. Parang grabe yung brainwashing na ginagawa. To the point na kailangan ni mama na yung pag sinabi huwag kumain muna ngayon, dapat hindi kumain. Yung mga ganun yung pagbe-brainwash, tapos wag makinig sa ibang simbahan kasi iba yung nila, dito lang tayo. May ganun palang simbahan. So, ang ending na to mga minamahal, si mama nabu-brainwash. To the point na kailangan magbigay din ng para mas lumawak yung natin sa kaharian ng may kapal, yung mas more than 10%. Oy, alam nyo kung anong simbahan tong tinutukoy ko. Pero buti na lang, nung time na si Papa ay, na namatay, syempre wala na siyang masyadong maibibigay na diba? Na 10% mahigit pa nung namatay nga si Papa. So, ang ginawa ni mama, hindi na din siya nakapagsimba doon kasi nga, tawag dito, hindi din naman siya tinulungan ng simbahan during nang namatay yung papa ko. Pero, yung moral lesson dito is, may mga simbahan talaga na ang lakas makapag-brainwash. Diba? Ang lakas nilang makapag-brainwash. So, buti na lang si mama, naging way din ata yung pagkamatay ni papa para hindi siya ma-brainwash pa lalo ng simbahang ito. Kasi, hindi na siya nakakapagbigay. Yung alahas niya nga, sinasangla niya na para lang maibigay doon eh. Kasi gusto niya magkaroon daw ng magandang kwarto sa langit. Diba? Matagal na yun, bata pa ako nun. Siguro, 9 years old ako nun. So, yun. Diba? So, nangyari na din yan kay mama. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga hindi siya yung totally na brainwash ng parang magiging kulto na yung ending. So anyway, yun po, diba? So tama yung sinabi ng ating presidente na bakit mo kailangan gawing human shield yung mga yung mga believers mo na in the first place nakahanap sila ng lugar na kung saan ma-express nila yung saloobin nila sa pamamagitan mo, Kibuloy, pero hindi naman ata nakapirma yung kulto mo para ipagtanggol ka sa mga kaso mo, 'di ba? Yun. So anyway, maganda po ang approach ng ating presidente, yung determination ba, the way na i-handle niya yung issue. Hindi cherry picking yung ating presidente, yung pag-issue talaga issue, 'di ba? May talaga may determination ang ating presidente. Anyway, yun po, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.